Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Alfie. Taong 1975. Probinsya ng Capiz. Isinilang sa mahirap na pamilya itong si Alfie. Hindi nagawang makapag-aral dahil na rin kapos sa pera. Natuto lang magsulat ang binata sa tulong ng kanyang ina. Sa murang edad napilitang magtrabaho sa bukid. Hindi alintana ang init ng araw at lamig ng ulan. Dahil lang nasa isip ni Alfie, kumita ng pera upang maipanglaman sa sikmura. Lumaki silang walang gabay mula sa ama dahil nabuyo ito sa bisyo at tuluyan silang iniwan. Bilang panganay, si Alfie ang sumalo ng kanyang responsibilidad. Nakita ng binata kung gaano kahirap ang magsakripisyo para sa kanyang mga kababatang kapatid. Dahil dito, mas lalong nagpursige ang binata para matulungan ang mga ito. Isa sa mga pangarap ni Alfie ang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit hindi niya ito magawang tuparin dahil na din sa mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kaya naman ang kapatid ang pinursige niyang makapagtapos. Kayong dalawa, mag-aaral kayo mabuti dahil yan lang ang may tutulong ko sa inyo. Alam niyo naman, wala akong tinapos, di ba? Pangarap ko makapagtapos pero wala nang pag-asa. Kahit grade 1, hindi ako nakaapak Wika ni Alfie. Kadalasan ganito ang linya ng binata sa kanyang mga kapatid sa tuwing pinangangaralan ang mga ito. Opo, Manong. Alam naman po namin kung gaano kahirap ang buhay natin. Kaya gusto naming makapagtapos ng pag-aaral para makatulong po sa inyo. Tugon ng kapatid na si Bongbong. Ay siya, pagkagaling mo ng paaralan, gawin mo lahat ng gawain bago maglaro Walang katuwang si nanay, baka sa susunod na araw pa ako makauwi. Mag-uuling kami ni Mang Simon sa kabundukan Wika ni Alfie. Matapos magbigay ng bilin sa kapatid, kaagad na itong lumakad. Naanyayaan ito ng isa sa mga kakilalang sumama sa pag-uuling sa kabundukan. O mabuti naman at nandito ka na. Nga pala nasabi sa akin ni Amador, marunong ka daw gumawa ng mga patibong para sa laboyo. Tanong ni Mang Simon. Oo, marunong nga akong gumawa. Bakit? Marami bang labuyo sa lugar na pupuntahan natin? Ay nako, kung hindi mo na itatanong, hindi lang marami. Ang lugar na yon ay mismong pugad ng mga inahing labuyo. Tugon ni Mang Simon. Maya-maya pa nagdatingan na ang mga pamangkin ng matanda. Pasensya na po kung nahuli kami Eto kasing si Nonong naglasing kagabi. Yan tuloy tanghali nang nagising. Wika ni Gaspar. Ikaw kaya itong nag-ayang mag-inuman tayo. Muntukin mo ba naman? Iniwanan mo ko mag-isa sa mesa? Tugon ni Nonong. O siya, tama na yan. Umalis na tayo. Para mabilis nating matapos yung pagpuputol ng mga kahoy na uulingin. Nga pala, Nonog, kayong dalawa ni Gaspar ang gagawa nun. Si Alpe, iba ang gagawin niyan. Pagdating sa kabundukan, gumawa ng maliit na kubo si Mang Simon. Nagdala ng trapal ang mga ito para gawing bubong at ang mga pinutol na dahon ng buli ang nagsisilbing dingding at sahig ng kanilang tinutuluyan habang naroon sa lugar. Tapos na pong gawin yung kubo, Manong. May papagawa pa ba kayo? Sa ngayon, wala naman na pero dalhin mo yung mga gamit sa paggawa ng patibog. Maglalakad tayo sa gubat. Susubukan nating makahuli ng inahing labuyo.
Nagtaka si Alfie kung bakit inahing labuyo ang gustong mahuli ni Mang Simon. Ang alam ko po, kadalasan tandang ang nahuhuli. Pero bakit gusto niyong makahuli ng inahin? Mamaya ko sasabihin sa'yo. Baka marinig tayo ng dalawang pamangkin eh. Magsumbong pa sila sa asawa ko. Tugon ni Mang Simon. Naglakad ang mga ito papasok ng kagubatan. Habang naghahanap ng paglalagyan ng mga patibong, hindi maiwasan ng binata na magtanong. Manong, iba ba yung lasa ng inahing labuyo? Sinong nagsabi sa'yong kakainin natin ang mga mauhuling labuyo? May mas mahalaga akong paggagamitan sa kanila, lalong-lalo na yung tari. Ha? May tari ba yung inahing manok? Parang ngayon lang ako nakarinig dyan, Manong ah. Ang lakas ng trip mo ah. Bihira ang ganong uri ng labuyo, Alpe. Nangyayari lang yon sa tuwing magkakaroon ng inakayang isang inahing labuyo. At sa oras na mawala yung mga sisiw nito, kusang babagsak ang tari. At yun ang kailangan mong abangan. Hindi normal ang mga ganong kaganapan. Kaya dapat pinagtsatsagaan yun. Tugon ni Mang Simon. Lalong nagtaka ang binata. Ano po ba ang paggagamitan nyo ng tari, Manong? Para saan ba yun? May taglay na bertud ang tari ng inahing labuyo. Mabisa ito sa sugal. Alam mo naman ang libangan ko, hindi ba? Tugon ni Mang Simon. Hindi naman ito binigyan ng pansin ni Alfie. Hindi ito naniniwala sa mga anting-anting o agimat. Matapos maglagak ng mga patibong, bumalik ang mga ito sa mga kasama. Sinabihan ni Mang Simon ang binata na huwag magsasalita tungkol sa ginawa nila. Pagsapit ng hapon, natapos na nilang putulin ang lahat ng mga kahoy na uulingin. Habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Alfie ang tilaok ng mga labuyo. Talaga nga namang napakaraming labuyo sa lugar na to ah. Sana nga lang makahuli tayo kahit isa. Wika ni Gaspar. Naglagay naman ako ng ilang patibong oh. Dun, sa gawing yun. May nakita kasi ako dun eh, parang doon naglalagi yung mga labuyo. Kaya siguradong may mahuhuli tayo bukas. Tugon ni Alfie. Tamang-tama, medyo matatagalan pa tayo dito. Kung matatapos nating isalansa ng mga kahoy sa butas bukas ng umaga, bandang tanghali pwede na nating sindihan. Siguro mag-aantay pa tayo ng 2.5 hanggang 3 araw bago mahango yung uling eh. Nakakapagod mag-akyat panaog sa kabundukan kaya kakailanganin natin na mapagkukunan na makakain. Wika ni Mang Simon. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Sa mga bakas na nakita ko sa loob ng gubat kanina, paniguradong makakahuli tayo ng pang-ulam natin sa mga susunod na araw. Tugon ni Alfie. Lingid sa kalaman nito na ang paglalagak ng mga patibong sa gubat ang siyang magiging dahilan ng pagbabago ng buhay niya. Dahil pagod sa maghapong pagtatrabaho, maagang nagpahinga ang grupo. Maaga ding nagising ang mga ito kinabukasan dahil kailangang matapos ang pagsasalansa ng mga kahoy. Lalo pat napansin ni Mang Simon na nagbabadya ang malakas na ulan. Gaspar, Nonong, gumising na kayo. Kailangan nating isalansa ng mga naputol na kahoy. Nagbabadya ang masamang panahon. Kailangan masindihan ang ulig. Wika na Mang Simon. Kanya-kanyang bangon ng mga ito. Ilang minuto lang matapos silang isalansa ng mga kahoy, tinambakan ito ng mga dahon ng saging at saka tinabunan ng lupa. Saktong nasindihan ito ni Mang Simon. Saka naman bumuhos ang malakas na ulan.
Sinasabi ko na nga ba Gaspar? Unti-untiin mong lagyan ng kanalang paligid ng tumpok ha. Baka pasukin ng tubig ang pinakailalim Mahirap ng sindihan yan kapag ganyan. Muling wika ni Mang Simon. At dahil tapos na ang trabaho, nagtimpla ng kape si Alpi. Nang tumila ang ulan, inaya nito ang matandang puntahan ng kanilang nilagak na patibong kahapon. Sigurado ko may lalabas na inahing labuyo ngayon, lalo pat kakatapos lang ng ulan. Wika ni Alpi. Pagdating nila sa lugar, isa-isang tinignan ng binata ang mga patibong. Kulang-kulang 20 patibong ang inilagay nila sa paligid, kaya hindi malayong makahuli ang mga ito kahit isang labuyo. Ilang minuto pa ng paglalakad ang ginawa ng dalawa nang mapansin ng binata ang kakaibang kilo sa isang patibong. Nahawi na ang lahat ng maliliit na halaman sa paligid na parang may kung anong dumaan doon. Hanggang sa nakita ni Alpi ang nakabiting labuyo, ngunit hindi ito ang inaasahan nilang mahuli. Ay nako, sayang. Tandang pang isang to Ilang patibong na lang ang natitira? Tanong ni Mang Simon. Meron pa pong 8, Manong. Alam niyo naman kung saan to magtatagpuan, di ba? Tugon ng binata. Nagpa siya ang dalawang maghiwalay para tignan ang mga naiwang patibong. Habang naglalakad si Alpi, muli nitong napansin ang isa sa mga patibong. May mga nag-iikot na sisiw. Alam ng binata na may inahin sa paligid. Halos magkatabi lang ang dalawa sa mga naiwang patibong. Kaya hindi alam ni Alfie kung saan ito maaaring nakahuli ng inahing labuyo. Akmang lalapit na sana ang binata sa isa sa mga patibong nang biglang pumitik ang isa. Biglang nag-ingay ang inahing labuyo. Nahuli ito sa patibong na nasa gawing kanan ng binata. Nagsipagpulasan ang mga sisiw nang maramdamang paparating si Alfie. Mabuti na lang, sa paa nahuli ang inahing labuyo, kaya malaki ang pag-asang mabuhay ito kapag inalagaan at upang makuha ng binata ang mga sisiw. Nagpa siya itong gumawa ng isa pang patibong na parang kulungan. Nang sa ganon, sa oras na makapasok ang mga sisiw ay hindi na ito makakalabas. Diyan na muna kayo. Babalikan ko na lang kayo kapag pababa na ako. Wika ng binata. Matapos ang paggawa ng mga patibong, bumalik na ito sa kanyang mga kasama. Naroon na rin si Mang Simon. Ipinapakita ang nahuling labuyo. Puro tandang ang nahuli namin ni Alpi. Pero ayos lang. Pwede naman tong pang-ulam. Wika ni Mang Simon. Pagsapit ng hapon nagpaalam si Alfie. Dadalawin niya uli ang mga patibong. Nagdala ito ng bigas upang ipakain sa inahing naiwan sa gubat. Napangiti ito nang makitang naroon na din maging ang 5 sisiw. Saktong-sakto. Bababa na kami bukas ng umaga. Madadala ko kayo pag uwi. Wika ng binata. Wala silang ibang nahuling labuyo ng araw na yun. Nanlumo si Mang Simon dahil umasa itong makakahuli ng inahing labuyo. Sayang naman at di tayo nakahuli ng inahin. Pero hayaan mo na. Baka sakali bukas makachamba tayo. Wika ni Mang Simon. Kaso nga lang kinabukasan wala pa rin silang nahuli. Nagpa siya si Mang Simon na umuwi kasama si Alfie. Ngunit bago pa sila tuluyang bumaba ng kabundukan, kinuha ng binata ang nahuling inahin. Sa kasamaang palad, wala na ito sa pinaglagyan. Ngunit napansin ng binata na may kung anong naiwan sa kulungan. Dinampot niya ang bagay na yun
Napag-alamang tari ng inahing labuyo, bumalik siya sa kinaroroonan ng mga kasama. Gaspar, kayo nang bahala dito ha, babalik na lang kami ni Alpe. Kailangan namin kumuha ng sakong paglalagyan natin ng mga uling. Wika namang Simon. Pagdating sa kanilang baryo, dali-daling umuwi si Alfie para tignan ang kalagayan ng kanyang ina at mga kapatid. Humiram din ito ng pera kay Mang Simon upang ipangbili ng makakain nila sa bahay. Habang nasa daan, nakita nito ang ilan sa mga kalalakihang nagsusugal. Nagkakasiyahan ang mga ito. Napansin ni Alfie, malaki ang pustahan. Nainganyo ang binatang manood sandali. Hindi nito namalayang dumudukot na siya ng pera na ipangtataya. Hindi man nagsusugal si Alfie, ngunit kahit papano may alam din ito. Inantay ng binata kung sino ang may pinakamalaking pusta at doon nakasali. Maliit na halaga ang tinaya nito. Hindi inaasahang mananalo sa unang subok. Ngunit laking gulat nang manalo ang braha ng kanyang tinayaan. Nadoble ang taya ng binata at sa pagkakataong iyon, muli itong pumusta. Sunod-sunod na panalo ang nakamit ni Alfie ng maghapong iyon. Natigil lang ito sa pagtaya nang dumating ang nakababatang kapatid. Aba Manong, ngayon lang kita nakitang nagsugal ah. Mamaya niyan mapagalitan ka ni nanay. Wika ni Bongbong. Huwag kang maingay kay nanay. Bibigyan na lang kita ng mas maraming pangbaon mamaya. Mas malaki kaysa sa binibigay ko sa'yo. Mauna ka na sa bahay ito. Bumili ka ng ulam natin sa tindahan. Susunod ako. Tugon ni Alfie. Natuwa naman ang kapatid sa sinabi nito. Masayang umalis si Bongbong sa lugar. Nagpatuloy naman sa pagtaya si Alfie. Habang tumatagal, lumalaki ang panalo ng binata hanggang sa tuluyang mataob ang bangka. Hindi na namalayan ni Alfie na madaling araw na. Nagulat na lang ito nang makita si Mang Simon na may daladalang sako. O Alpe, mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa ba? Tanong ni Mang Simon. Ano ho? Opo, kanina pa po Manong. Saan kayo pupunta? Ano saan ako pupunta? Naku kang bata ka. Inumaga ka dyan sa pasugalan ano? Naku po, yari. Umaga na pala. Mukhang nawiwili ka sa sugal Alpe ah. Hindi naman po sa ganun Manong ang totoo niyan. Ngayon nga lang ako nakapasok sa lugar na to eh. Nakita ko kasi na nagkakasayahan yung mga tumataya kaya nakisali din ako. Hindi ko nga akalaing mananalo ko ng sunod-sunod eh. Ganun ba? O siya, kailangan na nating bumalik kay Gaspar. Siguradong nahango na nila yung mga uling. Wika ni Mang Simon. Pagdating sa kabundukan, kagad sinilid nila Gaspar ang nahangong uling. Umabot ng 20 sako ang kanilang nagawa. Malaking pera ang paghahatian nila kung sakaling may pagbili ito sa bayan. Matapos maisako ang mga uling, hinakot nila ito gamit ang karosang hila ng kalabaw. Dahil maaga pa ng sandaling iyon, nagawa itong dalhin sa bayan. O ito Alpe, nabawas ko na yung hiniram mo sa akin kahapon ha. Ibigay mo yan sa nanay mo. Baka mamaya doon ka na naman sa pasugalan damputin. Wika ni Mang Simon. Nako Manong, yun na ang una't huling beses ko na papasok sa pasugalan. Sige Manong, mauna na ako ha. Salamat ho. Tugon ni Alfie. Dali-dali itong umuwi. Pagdating sa tahanan, wala pa roon ang mga kapatid. Hindi pa nakakauwi ang mga ito mula sa paaralan. Kaya napilitan si Alfie na pumunta ng kabisera upang bumili ng kanilang may ulam.
Habang nasa tindahan, narinig nitong nag-uusap ang dalawang lalaki. Ayon sa mga ito, may malaking pasabong nagaganapin sa kanilang baryo sa araw ng fiesta. Malaki ang pustahan, kaya naman nainganyo ang binatang sabihin nito kay Mang Simon. Saktong pagdating niya ng tahanan, naroon na sina Bongbong. Inutusan nito ang kapatid na ayusin ang mga napamili at magluto ng kanilang makakain sa gabing iyon. Bong, alam mo na ang gagawin mo dyan sa mga pinamili ko ha? Sandali lang at pupuntahan ko si Mang Simon. Wika ni Alfie. Pagdating nito sa bahay ng matanda, nakita niyang nakaupo sa atangan ng matanda habang nagkakape. O Alpe, napasyal ka. Ano nga atin? Tanong ni Mang Simon. Narinig ko po kasi sa kabisera kanina, malaking pasabong daw ang gaganapin sa darating na fiesta. Siguradong malaki ang pustahan doon ano? Tugon ni Alfie. Yun nga ang inaalala ko. Hindi tayo nakakuha ng tare mula sa Inahing Labuyo. Sayang lang din kung pupunta tayo doon ng walang kasiguraduhan. Wika ni Mang Simon. Kailan po ba naging sigurado ang panalo sa sugal, Manong? Kaya nga po sugal, di ba? Dahil walang kasiguraduhan. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Wala ngang kasiguraduhan ng pagsusugal. Pero kung may tangan kang tari ng Inahing Labuyo, sigurado ang panalo mo lalo na kung sasabong. Kaso minalas tayo eh. Kaya hayaan mo na. Kesa naman mauwi lang sa wala tong kinita natin sa pag-uuling. Muling wika ni Mang Simon. Malakas na pangontra ang tari ng Inahing Labuyo, Alpe. Kapag tinali mo ito sa tari ng panabong mong manok, siguradong wala itong talo. Nabubulag ang kalabang manok, kaya hindi ito madaling makakaiwas o makakatake. Pagpapaliwanag ni Mang Simon. Paano naman po makukuha yung tari? Kailangan bang putulin, Manong? Hindi kailangan, Alpe, dahil kusa itong malalaglag. Sa oras na mawalay sa kanya ang mga inakay, lumalabas ang tari. Sa oras ng paglilimlim, hanggang sa mapisa ang mga sisiw. At sa oras na kaya nang ihiwalay ng inahin ang mga ito, mauhulog ang tari at yun ang kailangan nating makuha. Tugon ni Mang Simon. Sa isip-isip ni Alfie, tama ang kanyang nakuha dahil isang Inahing Labuyo ang nahuli niya at may mga kasama itong inakay. Ganun po ba, Manong? Paano naman po magiging bisa nito kapag tataya ka lang? Muling tanong ni Alfie. Napansin naman ito ni Mang Simon. Bakit ba ang dami mong tanong tungkol sa tari ng Inahing Labuyo? May nakuha ka ba? Ay nako, baka hindi ka lang nagsasabi sa akin. Meron ka palang nakuha. Wala nga po, Manong. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang bisa ng tari. Kasi kayo din mismo nagsabi sa akin nun na yun ang kailangan nyo para sa pagsusugal. Nahirapan ho kasi akong kumuha ng isang bagay na hindi ko naman alam kung para saan, lalo pa pag di ako naniniwala. Wala itong balak na sabihin sa matanda na may hawak siyang bertud na tari ng Inahing Labuyo. Matapos ang usaping iyon, nagpaalam na ang binata. Hindi na ito nangulit pa kay Mang Simon dahil baka magalit lang ang matanda. Pagdating sa tahanan, hindi mapakali si Alfie. Gusto nitong patunayan ang kakayahan ng sinasabi ni Tandang Simon. Kaya naman naganda ito para sa paparating na sabong. Nagtrabaho ang binata para makaipon ng pera. Pagsapit ng fiesta, nagtungo si Alfie sa sabungan. Maingat itong pumasok dahil alam niyang naroon din si Mang Simon. Maya-maya ay nakapwesto na ang binata. Bagamat walang alam sa proseso ng sabong, nakisabay ito sa mga tumataya.
Walang ibang intensyon ng binata kung hindi masubukan kung totoo ang sinasabi ni Mang Simon tungkol sa hawak niyang tari ng inahing labuyo. Nagsimula ang unang soldata. Nakataya na din si Alfie. Ngunit wala sa mga manok ang atensyon nito, kundi sa mga taong nagsisigawan. Maya-maya lumakas ang sigawan ng mga tao. Nagulat si Alfie dahil inaabot na sa kanya ang makapal na paldo ng salapi. Nagtaka pa ito kung saan nanggagaling. Hanggang sa mapagtanto niya, nanalo siya sa pustahan. Ipinagpatuloy ng binata ang pagtaya. Sa ikalawang pagkakataon nanalo na naman ang pinustahan niyang manok. Dahil sunod-sunod ang panalo, hindi maiwasan ni Alfie ang kabahan. Malaking halaga na ng pera ang hawak niya ng sandaling iyon. Dali-dali itong bumaba para lumabas ng sabungan. Habang nasa daan ay may humila sa kanya. Hoy, nag-iisip ka ba? Bakit hindi mo itago yung dala mong pera? Pagkakaguluhan ka niyan sa labas eh. Eto, ilagay mo sa bag kong pera. Doon tayo dumaan sa likod. Wika ni Gaspar. Nagulat ang binata dahil hindi niya akalaing naroon ito. Anong ginagawa mo dito, Gaspar? Sinusundan mo ba ako? Bakit naman kita susundan? Tataya din sana ako kaso nakita kitang natatarante. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang dami mong dalang pera. Magnanakaw ka ba? Hoy, hindi ako magnanakaw. Sinubukan ko lang naman tumaya sa sabong eh. Hindi ko akalain na mananalo ko ng ganito kalaki. Tapos sunod-sunod pa. Yun naman pala eh. Eh anong kinakatakot mo? Ayaw mo nun? Malaking halagang napalalunan mo. Alam ko mas lalago pa yan. Tara liga, sasamahan kita. Hindi na muna siguro. Natatakot ako baka. Hindi na pinatapos si Gaspar ang sasabihin nito. Natatakot kang matalo. O siya, sige. Umalis na tayo dito. Delikado kapag nalaman ng mga tao na ganyang kalaking pera yung dala mo. Hanga din ako sa'yo ha. Unang beses mong magsugal, mag-isa ka pa. Paldo-paldo ka. May gusto lang kasi akong patunayan eh. Pero hindi ako ganun kakumbinsido. 2 beses pa lang ako nanalo. Inisip ko na baka nagkataon lang ang panalong yun. Patunayan eh. Eh ano naman ang gusto mong patunayan? Tinignan ni Alfie ang paligid. Nang masiguradong walang nakikinig, inilabas nito ang tari ng inahing labuyo. Eto Gasparo, nakuha ko sa gubat. Wika ng binata habang ipinapakita ang tari ng inahing labuyo. Teka, sandali lang. Oo nga, tama. Tari ng labuyo to ah. Oo pare, tari ng inahing labuyo. Tugon ni Alfie. Hindi maipaliwanag ni Gaspar ang mararamdaman ng mga oras na yun. Alam nito ang bisa ng gamit. Alam mo bang ito ang pinakamalakas na pangkalas-malas, Alfie? Wala kang dapat ikatakot. Kapag nagsusugal ka, lalo pat may ganito ka. Tara, patunayan natin ang sinasabi ko. Bumalik tayo sa sabungan. Hindi ka matatalo, pare. Tugon ni Gaspar. Sandaling nag-isip si Alfie. Bandang huli ay nakumbinsi ito ng kaibigan. O sige, gusto ko ring mapatunayan sa sarili ko kung talaga bang may taglay na bertud ang taring to eh. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Maniwala ka sa akin pare. Malakas na pangkalas-malas ang gamit na yan. Halika na! Muling pumasok ang dalawa sa sabungan. Sa pagkakataong ito, sa ibabang bahagi sila naupo malapit sa ruweda. Nagkataong wala pa masyadong tao, nagpahinga ang soldata. Nanatiling nakaupo si Alfie, nakikiramdam sa paligid hanggang sa muling magbalik ang soldata.
Ikaw ang mamili ng tatayaan nating manok dahil ikaw ang may hawak ng bertud. Hindi ako marunong eh. Ikaw na lang. Magtiwala ka sa bulong ng bertud sa'yo. Hindi yan nagkakamali. Kahit anong manok ang piliin mo, siguradong mananalo. Kung ganun, doon tayo sa wala. Yung manok na halos hindi pinapansin ng mga mananaya. Ibang klase ka talaga. Gusto mo talagang subukan ng bisa ng bertud ah. O sige, walang problema. Yan ang tatayaan natin. Wika ni Gaspar. Kagad nitong isinigaw sa Kristo ang kanilang tatayaan. Sumenyas ito ng 4 na doble. Hoy, bakit sumenyas ka ng 4 na daliri? Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Alfie. Pag-aralan mong mabuti ang senya sa sabungan. Dahil simula ngayon, ito na ang magiging buhay mo. Ang senyas ko, 4 na doble ng taya ng karamihan. Magtiwala ka lang, Alfie. Isang bagsakan lang to. Pero siguradong paldo-paldo tayong lalabas ng sabungan. Wika ni Gaspar. Hoy Gaspar, sigurado ka bang 4 na doble to? Baka naman mapasubukan yan. Tanong ng Kristo. Oo, sigurado ako. Isulat mo yung taya ko. Tugon ni Gaspar. Isinulat ito ng Kristo. Sinara na ang tayaan dahil magsisimula na ang soldata. Parang kinakabahan ako sa diskarte mo, Gaspar. Atras na lang kaya natin. Wika ni Alfie. Ano ka ba naman, Alfie? Magtiwala ka lang at isa pa. Hindi na pwedeng iatras yung pusta mo. Nakakasana oh. Tugon ni Gaspar. Naupo na lang si Alfie at yumuko. Abot-abot ang kabang nararamdaman ng binata sa takot na matalo ang lahat ng kanyang napalalunan. Maya-maya pa, napansin nitong tumatalon si Gaspar. Napangat ng tingin ng binata. Nakitang nanalo ang manok na pinustahan. Nanalo tayo, Alfie. O hindi ba? Sabi ko sa'yo eh, magtiwala ka lang. Ano, isa ba? Wika ni Gaspar. Nabuyo si Alfie hanggang sa matapos ang sabong. Gaya ng sinabi nito, paldo-paldo silang lumabas ng sabungan. Huwag mo sabihin kay Mang Simon na nangyari ngayon ha. Sikreto lang natin to. Mayayari talaga tayo sa matanda. Tugon ni Gaspar. Hinati ng dalawa ang napalalunan. Yun ang naging simula ng pagtuklas ni Alfie ng buong kakayahan ng hawak na mutya. Sa tinagal ng panahon, nagawang makaipon ng binata. Marami ang nagtataka sa biglaang pag-angat ng estado ng buhay ni Alfie. Maging ang ina ni Alfie ay nagtataka kung saan ito kinuha ang perang ipinagpagawa ng kanilang tahanan. Saan mo kinukuha yung pinangkakastos mo sa pagpapayos ng bahay? Parang wala ka namang matinong trabaho. Tanong ni Aling Perlita. Matagal ko na pong pinag-ipunan yan, Nay. Para sa pagpapagawa talaga ng bahay natin. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Wika ni Alfie. Lingid sa kalaman ng ina na may malaking ipong pera sa bangko ang binata. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsusugal. Napansin naman ni Mang Simon na hindi na sumasama sa pag-uuling si Gaspar at madalas silang magkasama ni Alfie. Gaspar, parang napapansin ko, mas madalas mong kasama si Alfie kaysa kay Nonog. Ano bang pinagkakaabalahan yung dalawa? At parang hindi na rin kayo sumasama sa pag-uulig. Tanong ni Mang Simon. May mga bagay lang po kaming inaasikaso, Tio Simon. Sinasamahan ko si Alfie. Alam mo naman yung taong yun oh, wala kasing pinag-aralan. Tugon ni Gaspar.
Alam nito na hindi niya nakukumbinse ang matanda. Matapos ang pag-uusap ay dali-daling pinuntahan si Alfie upang kausapin. Mas mabuti nga siguro magpalamig muna tayo. Naghihinala na din si nanay. Sabihan mo na lang ako kung kailan uli tayo lalakad. Pero palipasan muna natin yung hinala ng mga tao sa paligid. Wika ni Alfie. Sumama muna tayo kina Tiyo sa pag-uuling para hindi siya magduda. Baka mamaya hindi natin alam. Tinitiktikan niya na ang mga kilos natin eh. Mahirap na. Tugon ni Gaspar. Ilang buwang nanahimik ang dalawa. Inilaan ni Alfie ang mahabang panahon sa pagpapatayo ng isang tindahan sa bayan. Palihim lang ito kung kumilos para hindi mapaghalataan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hanggang sa tuluyan itong natapos, naging matagumpay ang negosyo ng binata hanggang sa tila nakalimutan nito ang pagsusugal. Nagulat na lang ito nang dumalaw si Gaspar sa kanyang tahanan. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Ano pare, handa ka na bang bumalik sa sabungan? Matagal na panahon na akong hindi nakakapasok doon ang totoo. Nakalimutan ko na nga lang sa katagalan eh. May malaking pasabong sa kabilang bayan. Siguro naman, hindi mo yan papalampasin. Ano bang balak mo? Tataya lang tayo uli? Bakit ikaw? Ano bang gusto mong gawin? Parang gusto kong mamuhunan sa manok, Gaspar eh. May kakilala ka ba? Napangiti si Gaspar sa sinabi ng binata. Yan din ang totoong pakay ko. Kaya kita pinuntahan dito. May mga kakilala akong naghahanap ng mamumuhunan. Tugon ni Gaspar. Nang araw na yun, lumakad ang dalawa papunta sa kabilang bayan upang kausapin ang taong sinasabi ni Gaspar. Laking gulat ni Alfie nang makita si Mang Simon sa lugar. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh, ikaw ang taong tinutukoy ni Gaspar. Nga pala, kaibigan ko ang taong nagmamay-ari ng manok. Wika ni Mang Simon. Hindi na nagsalita si Alfie. Wala na itong magagawa dahil nalaman na ng matanda ang kanilang sikreto. Alfie, wag mo sanang isipin na dinala kita sa patibong ha. Hindi ko rin naakala na magkakilala si Tio Simon sa kayong manok na kukuha na natin eh. Walang problema, Gaspar. Nandito na tayo eh. At isa pa, nakakayang umatras. Ituloy na lang natin. Pag-uusap ng dalawa. Kinausap ni Gaspar ang may-ari ng manok. Sinabi ang gustong mangyari ni Alfie. Kinuha naman ni Mang Simon ang pagkakataon para kausapin ang binata. Sabihin mo nga sa akin, Alfie, anong sekreto mo? Umunlad ang buhay mo ng ganito. Sa totoo lang, nagulat din ako eh. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong alamin ang katotohanan dahil naging mailap ka na sa akin. Subukan mo ko, Alfie. Sabihin mo lang, magtiwala ka sa akin. Pagsisikap lang, Mang Simon. Sa tulong ng nakuha kong tari ng inahing labuyo. Ilang taon na din ang nakalipas. Hindi ko sinabi sa inyo noon eh. Sa takot na baka magalit kayo sa akin. Tumawa ng malakas ang matanda. Inakbayan ng binata. Bakit naman ako magagalit? Ang totoo, masaya ako dahil sa mga narating mo. Nangangahulugan lang na ginamit mo sa mabuting paraan ang nakuha mong mutya. O siya, kailangan na natin kausapin yung may-ari ng manok. Huwag kang mag-alala. Hindi ka makikilala ng ibang tao. Akong bahala sa'yo. Eto naman, parang hindi ako kilala. Poprotektahan kita. Matapos ang pakikipag-usap, nagkasundo na ang mga ito.
Ikinasa nila ang pagsali sa pasabong. Gaya ng inasahan ni Alfie, siya ang gumastos ng lahat. Hindi ka nagkamali sa pagpapasya mo, Alpi. Ito na ang unang hakbang para lalo kang yumaman. Wika ni Gaspar. Matapos ang ilang araw na paghahanda, dumating na sa wakas ang pasabong. Hindi inaasahan ng binata ang mga mangyayari. Kampante itong mananalo. Masusungkit ang kampyonato sa malaking pasabong. Ngunit unang soldata pa lang, natalo sila. Ganyan talaga sa una, Alpi. Babawi tayo sa susunod na soldata. Wika ni Gaspar. Ngunit naramdaman ni Alfie na parang may mali sa mga nangyayari. Hindi Gaspar parang may mali. Hindi ko lang alam kung ano. Pero nararamdaman ko may kakaibang nangyayari. Wika ni Alfie. Ganun ba? Siguro nga kung yan ang nararamdaman mo, malamang meron nga. Mas mabuti nang natalo tayo sa unang soldata. 2 laban pa ang pagdadaanan bago tayo uli sumabak. Bakit hindi tayo manood sa mga susunod na soldata? Wika ni Gaspar. Nanood ang mga ito sa susunod na laban. Kasama si Mang Simon at laking gulat ng matanda dahil may nagsasaboy ng asin sa ruweda. Anak nang, kaya pala na kontra ang bisa ng bertud mo. Magprotesta kayo kapag tayo nang sasabak. Kailangan basain ng tubig ang ruweda. Wika ni Mang Simon. Matapos ang 2 laban, kinausap ni Gaspar ang namamahala ng pasabong. Nagdala ito ng ilang balde ng tubig para ipangbasa sa ruweda. Halos hindi maipinta ang itsura ng makakalaban nila. Nalaman ni Mang Simon ang kanilang sekreto. Ngayon kumpiyansa akong mananalo tayo sa mga susunod na laban. Huwag yun ang hangarin ang kampyonato. Kailangan lang natin manalo, yun lang. Wika ni Mang Simon. Sa pagkakataong iyon, sinabihan nito si Alfie na bumaba sa ruweda at siya ang magbitaw ng manok. Hindi ko po alam kung paano gagawin yun, Manong. Nakakatakot po, baka masugatan ako ng tari. Mamaya ako yung atakihin ng manok Ayang ka na naman. Wala kang dapat katakutan. Ilayo mo lang sa katawan mo ang manok. Kapag hindi mo ginawa yan, maubos ang pera mo. Kailangang ikaw ang magbitaw ng sa ganon, maging epektibo ang bisa ng bertud. Makinig kang maigi. Wala nang nagawa si Alfie sa kagustuhan nitong manalo sa pasabong. Siya ang bumitaw ng manok. Bagaman kabado, sinikap ni Alfie na magawa ng maayos ang pagbibitaw ng manok sa ruweda. Tignan mong mabuti, Gaspar. Nakikita mo pa rin ba ang batang walang pinag-aralan sa pagkatao ni Alfie? Malayong malayo na siya sa dating Alfie na nakilala ko. Ngunit ganun pa rin ang ugali. Hindi nagbabago ang pagiging mapagkumbaba. Masasabi kong karapat dapat talaga siya sa biyayang natanggap. Tugon ni Gaspar habang pinapanood si Alfie sa taas ng ruweda. Tama ka. Sino ba namang mag-aakalang aabot sa ganito si Alfie? Isang bata na halos walang maisaing. Ay gayon, may sarili ng bigasan. Hindi mo talaga masasabi ang ikot ng buhay. Wika ni Mang Simon. Patuloy na nagsalpukan ang mga manok sa ruweda. Habang si Alfie naman ay nakatayo lang. Inantay na sabihin ng sentensyador ang kanilang panalo. Maya-maya nga, itinaas nito ang kanilang manok. Matapos ay sunod-sunod na panalo ang kanilang natamo. Isang laban na lang, Alfie. Tapos na ang pasabong na ito. Mukhang manok natin ang huling lalaban. Hindi ko kilala kung sino ang kalaban natin, pero siguradong may nalalaman sila tungkol sa mga bertud.
Mag-iingat kayo dahil siguradong ibubuhos nila ang lahat sa huling laban. Wika ni Mang Simon. Kung ganon, Manong, anong maaari nating gawin? Tanong ni Alfie. Hawak mo pa rin ba yung tari ng inahing labuyo? Oo, Manong, nandito sa bulsa ko. Dalin mo dito ang manok na ilalaban natin. May gagawin ako. Sinunod nila Gaspar ang sinabi ng matanda. Dinala ang manok na ilalaban. Kinuha ni Mang Simon ang bertud mula kay Alfie. Itinali ito sa mismong tari ng kanilang manok. Anong gagawin niyo, Tiyo? Maaaring matanggal ang tari ng inahing labuyo at tumalsik yan kung saan-saan. Wika ni Gaspar. Walang problema. Hanggat nasa loob lang ito ng ruweda, manood ka kung ano mangyayari sa kalaban. Hindi nila malalaman kung ano ang tatama sa kanilang manok. Sige na, Alpe. Sige, umakyat ka. Tugon ni Mang Simon. Sabay abot ng manok kay Alfie. Kapwa kinakabahan si Gaspar dahil yun na ang huling laban. Kasalukuyang tabla ang puntos ng magkabilang grupo. Ang buong akala ko, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na masungkit ang kampyonato. Pero mukhang pabor sa atin ang kapalaran. Akalain mong natalo pa ang sinundan nating manok. Ito ang dalang swerte ng bertud ni Alpe. Isa sa pinakamalakas na magkalas-malas ang tari ng inahing labuyo. Kahit pa ang bulaklak ng tanglad at kawayan, walang panama sa ganitong uri ng gamit. Bakit kaya hindi sinabi sa atin ni Alfie yung tungkol dyan noon, Manong? Ano kayang dahilan yan? May sariling dahilan ng batang yan. At kung ano man yon, irespeto na lang natin. Alam naman natin na mabuting tao yan. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya umakyat na ang kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon nang makita kung sino ang magbibitaw ng manok ng kalaban. Kilala niyo ba ang taong yan, Tiyo? Bakit parang natigal po kayo? Tanong ni Gaspar. Siya si Noel. At ang hawak niyang manok, hindi pangkaraniwan. Yan ang lahi ng mga talunanon. Pasensya na. Mukhang dito na matatapos ang panalo natin. Wika ni Mang Simon. Noel? Kung hindi ako nagkakamali, siya yung anak ni Mang Deo, hindi ba? Tama ka. Sila ang nagpasimuno ng pasabong na ito. Dito natin malalaman kung hanggang saan ang swerteng dala ng tare para kay Alpe. Wika ni Mang Simon. Maya-maya nagtayuan na ang mga tao dahil nagsimula na ang pustahan. Nakatingin si Mang Simon kay Alfie. Walang kala-malamang binata sa mga mangyayari. Hanggang sa ibinigay ng sentensyador ang pagsisimula ng sabong. Kapwa binitawan ng dalawang binata ang kanilang mga manok. Hinayaan itong magsalpukan. Laking gulat ni Mang Simon dahil tila nasisilaw ang manok ng kalaban. Anong nangyayari, Tiyo? Bakit hindi sumasalakay yung manok nila, Noel? Kahit papano may pag-asa pa din tayo. Yun ay kung papalo ang manok natin habang nalilito ang kalaban. Hindi nga nagkamali ang sinabi ni Mang Simon. Biglang pumalo ang alaga nilang manok. Dahilan para mapuruhan ang itim na manok ng kalaban. Hindi na ito nakatayo. At nang magkariyo ang sentensyador, ayaw na ring tumuka ng manok ng kalaban. Tuwang-tuwa si Alfie dahil sa panalo. Wala itong alam kung sino ang kanilang nakalaban hanggang sa lumapit ito sa kanya upang makipagkamay. Magaling ang alaga mo. Binabati kita. Ikaw lang ang nakatalo sa amin.
Wika ni Noel. Siguro, naswertehan lang po. Maraming salamat ha. Tugon ni Alfie. Tinignan ni Noel si Mang Simon na noon ay nakatitig lang din sa kanya. Tumango lang ito bilang pagbati sa matanda. Literal na swerte lang ang dumapo sa iyo sa pagkakataong ito, Alpi. Kilala mo ba ang taong yon? Tanong ni Mang Simon. Hindi ho pero mabait po siya. Hindi kagaya ng una kong nakarap. Parang gusto kong kainin nung natalo yung manok nila eh. Tugon ni Alfie. Mabait talaga si Noel. Isa sa pinakamayamang sabungerong nabuhay sa probinsyang ito. Kaya baliwala sa kanya ang isang beses na matalo. Wika ni Mang Simon. Nasungkit natin ang kampyonato. Ano ngayon ang balak mo sa premyo, Alfie? Edi paghatian natin ng maayos. Para pare-pareho tayo may binipisyo. Tugon ng binata. Pinaghatian nila ang naging premyo sa labang iyon. Ito na ang naging huling beses na sumabak sa sugal si Alfie. Itinoon ng binata ang atensyon sa pagpapalago ng negosyo. Nagawa din itong mapagtapos ang kanyang mga kapatid. Nakabili ng malawak na lupain sa kanilang bayan na pinagtayuan ng sariling tahanan. Ngunit isang araw, habang nanonood sa mga taong gumagawa ng kanyang bahay, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Magandang hapon. Maaari ko bang malaman kung nasaan dito ang bahay ni Alfie? Wika ng matanda at napalingon si Alfie. Nanlaki ang mga mata nang makilala kung sino ang taong iyon. Tay, anong ginagawa mo dito? Saan ka nang galing? Tanong ng binata. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang matanda. Hinawakan sa balikat si Alfie. Alfie, ikaw na nga ba yan? Totoo nga ang sinasabi nila. Mayaman ka nga. Dahil lang ho sa pagsisikap ko. Kahit wala kayo, nagawa kong umangat sa buhay. Sandali nga, bakit ba kayo bumalik dito? Dahil ba nalaman mo umangat na ako sa buhay kaya nandito ka? Hindi yun ang pinunta ko dito. Pinagsisihan kong ginawang pangiiwan sa inyo ng nanay mo. Alam kong hindi niyo ako mapapatawad. Gayunpaman, humingi ako ng kapatawaran. Matagal na kitang pinatawad dahil ikaw ang tatay ko. Hindi rin ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Alam mo bang matagal kitang inaantay? Yung mga kapatid ko matagal nang nangungulila sa'yo. Wika ni Alfie. Hindi ito nagpapalata. Ngunit nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Maaari bang umuwi sa ating tahanan? Bukas ho ang pinto ng bahay ko para sa'yo. Alam kong tatanggapin ka pa rin ni nanay. Sa kabila ng ginawa mong pangiiwan sa amin noon. Nanginginig man ang boses. Nanatiling kalmado si Alfie. Matapos ang pag-uusap, isinakay ng binata ang ama sa kanyang kotse. Inuwi sa kanilang tahanan. Hindi naman makapaniwala ang ina nang makita si Mang Poldo. Ang buong akala ni Aling Perlita, patay na ito. Saan ka ba nang galing tao ka? Ay bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong ni Aling Perlita. Nagkamali ako, Perlita. Mga anak, patawarin niyo ko. Nawala ko ng mga panahon, kailangan niyo ko. Wika ni Mang Poldo. Ang nakaraan ay tapos na tay. Ang mahalaga bumalik ka. Siguro naman sa pagkakataong ito, hindi mo na kami iiwan. Tugon ni Alfie. Hindi nito akalaing matutupad ang kanyang matagal na pangarap. Yon ay ang mabuo ang sariling pamilya. Sa kasamaang palad, may malubhanang karamdaman ang ama.
ilang buwan lang ang tinagal bago tuluyang namayapa. Gayunpaman walang pinagsisiyan si Alfie dahil nagawa nitong ibigay sa ama ang karapat-dapat na kalinga kahit sa maiksing panahon. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang naging malago ang negosyo ng binata. Lumipat na rin sila sa syudad. Sa isang ari-ari ang nabili ni Alfie, nagpatayo ang mga ito ng malaking bigasan. Namili din sila ng mga palay mula sa mga magsasaka. Naging malaking tulong ang negosyo ng binata, hindi lang sa kanilang pamumuhay, maging sa mga maliliit na magsasaka na nagsusumikap upang umangat. Isa din si Alfie sa mga taong tumutulong para mamahagi ng libreng pataba at mga kagamitan sa mga mapapalad na magsasakang kanilang mapipili. Samantalang si Gaspar naman, halos kasabayan lang ni Alfie sa pag-angat. Hindi na nalaman ang kinaroroonan. Minabuti nitong magpakalayo-layo at mamuhay ng sarili. Ngunit simula nang umalis ito, wala nang nakakita sa kanya. Ang buhay ni Alfie, isa lang sa mga halimbawa ng mga taong nabiyayaan ng kakaibang swerte sa buhay. Ginamit niya ito sa tamang paraan. Naging aral sa mga tao sa paligid nito. Pahalagahan ang anumang biyayang makakamtan, maliit man o malaki. Wag na wag nating kakalimutan ang mga taong naging dahilan kung bakit nakarating tayo sa kinakatayuan. Masama man o mabuti ang naidulot nila sa atin, naging bahagi pa din sila ng ating mga buhay. Sa kasalukuyang panahon, anak na ni Alfie ang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Tumutulong pa rin sila sa mga mahihirap na magsasaka, lalo na sa bayang kinalakihan ni Alfie. Nagtayo ito ng maliit na organisasyon na siyang nangasiwa sa pamamahagi ng mga bigas at iba pang tulong sa mga kababayan nilang kapos. Nakita ni Alfie ang kahalagahan ng pagsisikap para lang makakain. Alam niya ang pakiramdam ng walang may panglaman sa kumukulong sikmura. Ito ang naging adhikain ni Alfie. Sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy ng kanyang mga anak. Patuloy nilang ikinikwento sa mga kababayan ang naging buhay ng kanilang ama. Nagsilbi itong inspirasyon para magsumikap sila sa buhay. Bagaman taon na ang lumipas magmula nang pumanaw si Alfie, naiwan naman at nanatiling sariwa sa isipan ng kanyang mga anak at apo ang isang kwento. Isang simpleng binata ang yumaman dahil sa tare ng inahing labuyo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Naway nabigyan kayo ng inspirasyon ng ating istorya. Kung sakali mang makaangat-angat tayo sa buhay, huwag nating kalimutang tumapik or tumulong sa mga ibang taong nangangailangan. Hindi lang naman to usapin ng pinansyal na pagbibigay ng pera, makakain. Maliit o malaki tulong pa rin yan, or kahit mga kaalaman na meron ka, maaari mong ibahagi yan sa mga tao at siguradong kapag meron silang natutunan sa inyo, magagamit nila ito sa pang-araw-araw nilang buhay. Naway pagkunan natin ng inspirasyon ng kwento na ating bida si Alfie, na taong sinuwerte at ginamit ang kanyang swerte upang tumulong sa iba. Maraming salamat mga kabayan. Paalam.